Hello guys, kamusta kayo mga followers ko, mga kaibigan ko sa Facebook? Welcome kayo lahat dito. Lahat ng mga nanonood ng video ko sa Facebook, binabati ko kayo lahat. Magandang umaga. Ito may gagawin tayo dito na solar powered light. Rechargeable ito. Ayaw siyang gumana, ayaw umilaw. So checkin muna natin kung mayroong output yung solar panel niya doon sa DC jack niya, ground plug. Dapat may 12 volt siyang supply doon sa ground jack na yun, pero ganitong oras kasi mag alas 6 na, so medyo mahina na yung kuha ngayon ng araw, liwanag dahil magsa-sunset na. So mababa siya ng konti kasi regular na 12 volts pagka sa kalagitnaan ng araw ay sa tanghaling tapat. So buksan na natin tong cover ng lamp para ma-check natin kung ano sira. Andyan kasi yung electronics, yung LEDs, yung controller, yung sensor, nandyan lahat. So kailangan buksan natin. Nandun yung sensor kasi na nagde-detect ng movement at saka si-sense ng liwanag. So, ganun yung operation niya na pagka may araw, produce siya ng voltahe, nagcha-charge siya. Binubuksan ko na yung tornilyo para ma-access natin yung battery at check natin bakit tayo gumana. Nalabas natin yung battery para makikita natin at malalaman natin kung anong problema itong emergency light, chargeable light. Binili ng anak ko to, nasira, sabi under warranty daw. So nala doon sa store kung saan binili, kaso inanapan sila ng resibo, sabi under warranty nga, kaso nga yung resibo ang problema, hindi makita. Papalitan na sana ng bago, kaso since hindi makita yung resibo, sabi next time na lang pagka nakita nila resibo, balik nila yung unit para palitan. Isa pa yung anak ko, hindi pa sila nakabalik doon sa tindahan na binilhan, so hindi pa nang papalitan. So next time siguro. Yung battery kasi nito nickel metal hydride, dapat 7.2 volts ang voltahe nito, kaso hindi maabot sa 3.8 volts lang yata or 1.8 volts lang, low bat siya. So kailangan ng battery talaga, papalitan nito kung sira yung battery. At nakikita naman dito sa tester na kailangan ng palitan, so pwede naman palitan yung battery lang or buong unit ng papalitan kasi under warranty naman siya. Hindi ko alam kung anong nangyari dito kasi hindi pa nakikita yung resibo.
Yun, nakabili na sila ng bago. So, baka matatagalan pa ito bago ibalik doon para ipalitan. Kailang pangit yung nabili nila, bumili ka sila ng bago kasi hindi ka pinalitan. Kaso mahina, malapit lang ng range. Yan dati, yung sira na ito, nasa 3 to 4 meters yung range. Itong bago, pang malapitan lang. Hindi ka madidetect pagka sa malayo pa ng konti. Tsaka hindi pa nung maliwanag kasi 1,000 lumens lang itong bago. Yung dati 2,000 lumens, so mas maliwanag siya. Hindi, wala pang oras para balik dun sa tindahan, so hindi pa napapalitan. So ginagamit pa nila hanggang ngayon, tsagaan kasi maliwanag naman, kailangan lang lumapit ka. Kung hindi makita yung resibo, hindi may balik sa tindahan para palitan. Pangit tong isa. Ginagamit ito dahil one day before na nakawan kami na break-in, hindi na gumagana ito. Nawala tuloy isang sasakyan na nakaw. Tapos yung isang sasakyan napaandar na, buti na lang hindi natangay kasi self-protect siya, parang TV na may self-protect. Maandar na, hindi na atras dahil yung susi wala sa loob ng kotse, so iniwan na lang nila. Yun ang safety feature ng mga bagong kotse ngayon. Kahit umaandar na, kung wala sa loob yung susi, yung driver ay sa labas, dala-dala susi, hindi Sira kailangan ang natin bahay ng battery. sasakyan, hindi ka-drive. So that's the end of my video presentation. I hope you enjoy watching it, and I hope you learn something from it. Thank you very much to all my friends, to all my viewers, and to all my followers on Facebook. See you later on my next vlog. Regards to all of you. Thank you. Bye-bye.